Balikan natin ang kasaysayan ng Death March sa Bataan. Bago ang lahat, baka pwede ka mag-subscribe sa aking YouTube channel, para lagi kang update sa bago kong ilalabas na video. Maraming salamat po. Nang pumasok ang Estados Unidos sa ikalawang digmaang pandaigdig kasunod ng Pearl Harbor, ang USAFFE ay naatasang itulak ang mga Hapones at ipagpaliban ang pagkilos ng mga Hapones sa bokana ng Manila Bay. Ang kanilang pangunahing layunin ay ang magsilbing buffer sa pagitan ng mga Hapones at ng kolonyal na pag-aari ng Pilipinas. Nagtagumpay ang USAFFE sa paghawak ng mga Hapones hanggang Disyembre taong 1941. Pagkatapos ng pag-atake sa Pearl Harbor, ang mga tropa ay inilagay sa kalahati rasyon. Kailangang gawin ng mga sundalong ito ang mga sakripisyong ito upang magkaroon ng mga suplay ang mga puwersang patungo sa Pasipiko. Naunawaan ni Commanding General Douglas MacArthur kung ano ang nangyayari at nangako sa mga Pilipino na magkakaroon ng dagdag na tropa, eroplano, at mga suplay na darating para tulungan sila. Sa kasamaang palad, ang mga pangakong iyon ay hindi natupad, na naging dahilan upang ang mga Pilipino ay halos walang pagtatanggol sa kalagayan ng mga Hapones. Noong labanan sa Bataan, dumanas ng sakit, gutom, sugat, at pagkamatay ang mga tropa. Sa oras na sa wakas ay sumuko ang mga Pilipino at ang tropang US noong ika-9 ng Abril taong 1942, ang Philippine Scouts ay nasa napakasamang posisyon. Bataan Death March. 3 buwan pagkatapos ng pagsisimula ng labanan sa Bataan, nagsimula ang Bataan Death March, na napilitang magmarcha sa Pilipinas ang 60,000-80,000 Pilipino at Amerikanong bilanggo ng digmaan. Ang ruta ay humigit kumulang 65 milya ang haba at nakaunat mula sa peninsula hanggang sa Riles sa loob ng bansa. Ang Bataan Death March ay inaalala bilang isang ganap na trahedya. Ang mga bilanggo ng digmaan ay napilitang magmarcha sa mga tropikal na kondisyon, nagtitiis ng init, halumigmig, at ulan ng walang sapat na pangangalagang medikal. Nagdusa sila sa gutom, na kailangang matulog sa malupit na kalagayan ng Pilipinas. Ang mga bilanggo na hindi makadaan sa marcha ay binugbog, pinatay, at kung minsan ay pinugutan ng ulo. Ang Bataan Death March ay may mapangwasak na pamana, kung saan ang mga Pilipino ay nagdurusa ng hindi katimbang kumpara sa mga tropang US. Bagaman sumuko ang mga tropa noong Abril taong 1945, nagawang ipagpaliban ng USAFFE ang pagsulong ng mga Hapones sa Maynila sa loob ng 79 na araw. Layunin ng Japan na maabyutan ang Bataan sa loob ng 50 araw, kaya hindi nawala ang pagsisikap ng Philippine Scouts at US Army.